Hello again! Nandito pa kami sa Central. We stop by kasi si Miss Celine gusto niyang mag-ihi. Kaya dumaan kami sa Fairwood restaurant and then rest for a while kasi ang init sa labas. Dito malamig sa Fairwood restaurant. So we're having coffee there. Say hello. Say hello. Your sister. Yeah, hello. Say hello. Come on. Hello. Hello. Sabi, ni hao. Kala niya, sister ko, dumating na. Baka mamayang gabi pa yun. Kung hindi ko sinabi ng sister ko, maggagawa ulit siya ng kanyang, hindi magandang i-video. So, hello. Nag-hello siya sa, sa restaurant helper kasi kilala na kami dito. Then even sa cashier kilala na kami. Then ang init sa labas talaga, para akong maupos na kandila sa init. Then say hello. You do it again? You do it again? Oh. Yeah. Repeat. See? Oh, naghahalik si Miss Celine sa inyo, oh. Shout out. Shout out everyone. Ingat kayo dyan, Kuya Bal, sa Davao, kung nandiyan na kayo sa Davao. Shout out kay Kindred TV sa Surigao. Diyan pala siya nakatira. So, meron mag-handle sa inyo. Kaya, yan. Busog kami kaya hindi kami makakain na. Kape na lang and then mag-rest sandali kasi malamig dito sa Fairwood. There. Maraming pagkain. Kaso nakabili na ako sa Filipino restaurant ng ulam namin. There. Tapos may boiled akong mani for tonight. Para habang nanonood ako, may mailagay sa bunganga. There. So dry ang aking bunganga talaga dahil mainit. Very dry weather. Si Miss Celine, oh, kawawa naman siya. Nagising ng maaga. Pinaligo ko siya kaya busy ako kaninang umaga. At least kagabi nag-shower na ako. Siya kasi maraming gagawin saka mabagal. Kaya ma-stress ako pag once na may lakad kami kasi ayaw niyang nirarush siya and then pag naligo napapagod siya, nahihiga muna bago bumangon after 10 minutes. Okay. Ewan ko lang pag once na isasauli ko na sa anak ito, bahala na sila para maranasan naman ang anak kung paano mag-alaga ng may edad na kasi wala silang problema pag nasa akin ang papa niya. There, hindi man lang sila tatawag, kumustahin kung kumusta siya. Tatawag lang sila kung pupunta kami sa bahay nila kakain o sa labas kakain, dun lang. There. He's not a father like the son. He only wants money. His money, everybody's money, the family's money. See? Happy na siya doon. Nagagawa nilang gusto nang gawin. Sa amin, basta mayroon pa kaming mailabas sa pera niya, we're happy. Pero naghihigpit na rin, mahigpit yung last time na nag-withdraw kami, mahigpit yung marap sa kanya kasi yung premier card niya yun, doon siya nag-withdraw kaya lahat na nandun sa profile niya. Tinanong sa kanya pero dahil nga siyempre hindi nila alam na nagkaroon siya ng stroke, ayaw nila ako ang sasagot. Gusto nila siya. Imbis na sabihin mo na mayroon siyang problema sa health, hindi nila tatanungin. Stop talking, sabing ganun. For the first time na nakaranas kami sa SBC, hindi ko rin masabi na hindi siya okay. Basta siyempre kailangan niya ng pera. Marami siyang gagawin sa pera niya, pagkakagastusan sa doktor, sa gamot, pambayad sa akin. Dahil ayaw na yung anak na siya ang magbabayad kasi hindi naman daw ako nakatira sa kanila, nagtatrabaho sa kanila. Tignan mo yung anak niya, pero nasa kanya lahat yung ibang pera niya, saka pera ng mama niya, saka sa kanya yung joint account nila.
Malaking pera yun. Biro mo, siya lang ang beneficiary. Inako na lahat. Wala na. Sa kanya na lahat. Bahala na siya pag naubos yung pera ng tatay niya. Pag mabuhay pa siya ng matagal. Basta importante, maswelduhan niya ko on time. Hindi kagaya yung anak niya na mag-antay ka ng 2 weeks, 3 weeks kung hindi ka pa nagsalita. Oh my God. Biro mo nun kaya mahirap din kasi wala na kasi yung asawa nito. Kung buhay pa sana yung asawa niya yan, hindi niya may papakasal yung asawa niya ngayon. Yung asawa ng anak niya. Ngayon siya na ang nagigpit kay Michael para may maiwan na pera sa mga pamilya niya kung may mangyari kay Michael, kasi ang laki yung buko niya sa likod. Nakakatakot. Kung gusto ka rin umalis kasi para hindi ko na sila alagaan ulit. Kahit na sinabi ng asawa niya na hindi ako aalis, pero kailangan ko na rin mag-rest. And then para makasama ko din si mother ko. See, matagal na akong hindi nakaano sa kanya. There. Every year lang umuwi ang tao. Siyempre pag may emergency, hindi kaagad makakauwi. There. Kaya pag nakauwi na ako, then I'm free to do anything I can do. There. So, pagod ako. Hello. Hello, just say hello. The other guy is there. This one mirror. See? Goodbye now. Shout out kay Basantos Matubang, Hatid na Vlogs, Kalingap Rob, Ambassador Jimeril Vlogs, Kalingap Jose, mga ambassador, Joey the Great, Kalingap Nico, Kalingap Tatay Papsi, Kalingap Rose, Kalingap Lydia, sa lahat ng mga deputies ng Team Kalingap ay ng Landing Pads, mega love shout out. Bye bye, ingat po kayo lahat. Dito sa Hong Kong mainit, oh my God, pati ulo ko, nagpapawis yan ng ulo ko. Kaya nagtambay muna kami dito sa aircon kasi magkukulaps ako like kahapon. Iba din yung pakiramdam ko habang namimili kahapon dun sa groceries. Kaya lagi akong nagtataksi kasi hindi ko kayang magbuhat ng mabigat. There. Kaya ko pero hindi kaya ang katawan na kasi pag maraming mabigat. Hindi kayang buhatin lahat. Kaya kailangan nating mag-taxi lagi. There, bye for now.